ng Panginoon, dapat mahal natin kung sinong mahal ng Diyos. Amen. Diba? At yung mahal ng Diyos, yung mga taong lost. Mahal niya ng Diyos eh. Kahit sino pa man, kahit kaaway mo pa man. Na-train niyo na ba na share-in yung mga kaaway niyo? Di pa nga, pinapractice pa lang. Di ba, Brad? Pinapractice mo pala. Na-train mo ba ba na magkaaway kayo, share-sharean ka na? Mahal kita eh, di ba? Pinapatawad na kita. Di ba? Na-try ba natin gawin nyo? Kasi sabi ng Bible, love your enemy, di ba? Kahit kaaway mo, sharean mo ng gospel. Di ba? Kasi yun yung love eh. Ganon kamahal ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, if you love me, you must obey my commandment. Eh, commandment niya to eh. Mandato niya to, yung Great Commission. So, dapat mahal natin kung sino yung mahal ng Diyos. Kaya active ang mission eh. Pero ang nakakalungkot lang, minsan, ang mga Kristiyano na, yung mission in motion, hindi na nagiging mission in motion eh. Ang motion kasi dynamic, nagiging static. So, nung nangyayari, merong binigay ang Panginoon na Great Commission, pero ang church walang ginagawa. Ang church, pupunta lang sa simbahan, uupo, tapos pagkatapos uuwi na. Diba? Tapos pagka umalis na sila, makikita mo, meron ng ugat dun. Inugatan na. Diba? Bakit? Kasi hindi na naging kagamit-gamit. Amen? So, dapat, yung pagmamahal natin sa Panginoon, makita sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa misyon. Amen? Dapat mahalin natin ang misyon. Kaya nga, itong mission emphasis man, di ba, talagang marami nang nag-preach dito na kinakailangan tulungan natin sila. Kahit di tayo kasama doon, kahit di tayo nag-share doon, sa pamamagitan ng pagmamahal natin, support sa kanila, ay nandun na rin tayo. Kasi napaka-importante ang isang kaluluwa. Amen? So, next point. Oh, bilis ko, no? Next point na agad tayo. Pabilisan daw kasi ito. Okay, next point. The Lord of the mission. Okay? Yung una natin, the love for the mission. And then, second point, the Lord of the mission. So, sub-point natin, una, authority of Christ. Authority of Christ. Sabi ng Matthew chapter 28, verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So, yung supremacy ng Panginoon, yung power, yung authority niya, ay nandun. Yun yung authority ni Christ over the mission. As Lord, He commands and empowers the work of the mission. Siya ang nagutos, siya ang tumawag. Kung siya ang tumawag, siya ang nagutos, bakit pa tayo tatanggi? Tama po ba? Yes. Siya yung Lord ng mission. So kung siya yung Lord ng mission at alam natin yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, ba't pa tayo matatakot? Minsan talaga, alam nyo, napakahirap mag-share ng Word of God. Tama. Napakahirap sumama sa mga soul winning. Tama? Lalo na pag walang pagkain. Tama. Diba? Ang hirap mag-soul winning, tapos pupunitan ka ng truck sa harap mo, mumurahin ka, sasabihin pa sa'yo, bakit nakapunta ka na ba sa impyerno? Sa langit? Diba? May kipag-debate pa sa'yo. Napakahirap. Tapos iba pa yung tingin sa'yo. Diba? Oo. Tapos, pag nagsisimula ka pa lang, iiwanan ka pa ng mga taong dating sumusuporta sa'yo. Tapos yun, malulugmo ka na. Tapos di ka na magpapatuloy. Manghihina ka na spiritual. Diba? Amen, Justin? Manghihina ka na spiritual. And then sasabihin sa'yo ng Diyos, meron bang mahirap sa Diyos? Naalala kong kinausap ako ng Diyos eh. Pinaalala sa akin, kilala niyo si Sarah, di ba? Sa Bible, matanda na siya. Sila ni Abraham at ni Sarah. Matanda na sila, hindi na sila magkakaanak. Tumawa pa nga si Sarah eh. Di ba?
Pero anong sabi ng Diyos? Meron bang mahirap sa Diyos? So, ibig sabihin yan, may mahirap ba sa Diyos? Hindi kita tutulungan, ako tumawag sa'yo. So, authority nasa Diyos. Next, assignment from Christ. The Great Commission is a clear assignment from the Lord, instructing His followers to go make disciples, baptize, and teach. This mission is not optional but a command from the Lord Himself. Assignment to galing sa Diyos. Di ba ang assignment dapat ay ginagawa? Kapag hindi ginawa, bagsak ka. Pag bagsak ka, repeat ka. Di ba? Balik ka na naman sa simula. Kaya ang assignment dapat ay ginagawa. Ang hirap niya pag nilagyan na ng teacher, no assignment. Patawag mong magulang mo, kakausapin ko. Di ba? Patay ka. Repeat po ang anak ninyo grade 3 ulit siya. Di ba? Kasi ang assignment ay ginagawa. Hindi lang yan nakatenga. Kaya assignment, sino nagbigay ng assignment? Teacher ba? Mas matindi ang nagbigay ng assignment, si Christ. Assignment yun ng bawat Kristiyano na dapat tayo ay humahayo. Diba? At pag yun ay assignment, dapat ginagawa. Kasi instruction yan galing sa Panginoon. Next, assurance of Christ's presence. Sabi ng Matthew 28:20, ano sabi? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Be, kasama mo ko. Kasama mo ko forever. Kasama mo ko saan ka man magpunta. Kaya bakit yung mga Kristiyano hindi nagsosoul winning? Dahil kinakabahan, dahil natatakot ma-reject. Sino bang kasama mo? Si God. Assurance of Christ's presence. Alam niyo, minsan itong mali kapag nagsosoul winning. Kapag nagsosoul winning, shinare yung gospel of salvation. Abay, gusto patanggapin talaga. May mga soul winner na gusto, tanggapin mo dapat yung salvation. Mag-repent ka ngayon din, hindi ganun. Personal choice yun eh. Ang trabaho natin ay ipangaral ang salita ng Diyos, tanggapin man nila o hindi, nagawa mo yung trabaho mo. Kasi yung presence ni God, ang bahala na sa kanila. Yung Holy Spirit na ang hihipo sa kanilang mga puso at magse-save sa kanila, hindi ikaw. Amen? Maraming mga Kristiyano ganyan ay gusto patanggapin. Di ba? Hayaan nyo yun siya. Alam mo, minsan may mga ano pa no? Binibilang pa natin. Sino yung nag-profess ng faith? Sino yung, ang tanong ba, nag-profess ba talaga ng faith? Hindi natin alam yun eh. Hindi natin alam kung sino nga ba talagang tumanggap. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Pero ang trabaho natin, sharean sila. Yun yung trabaho natin. At yung presence ni Christ, nandoon. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong matatakot mangaral ng salita ng Diyos dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya ikaw, Pastor, nung binantaan ka, huwag ka matatakot, kasama mong Panginoon. Sabi nga, di ba ni Pastor Noah, nakakatakot yung, nasa natakot siya dun sa nagbanta sa'yo. Dahil pag ang Diyos, isang pitik lang, patay siya agad. Di ba? Kaya, Brother Elmer, tuloy mo na state preaching, huwag ka matakot kahit may baril na katutok sa'yo. Anong sinasabi mo, Brad? Di ba? Saan ka pupunta pag ikaw namatay ngayon? Di ba? Yun ang preaching mo, tapos may baril ka. Subukan natin sa'yo. Huwag ka matatakot, Brad. Tuloy mo lang. Sabi mo, sige, gawin mo yan. Sabi mo, Brad, oo, basta sesyaran kita. Pag ako namatay ngayon, sa langit ang punta ko, ikaw, saan kaya? Di ba? Huwag ka matatakot, Brad, kasi kasama mong Panginoon Yesus. Kasama kita Di ba? Sasama ko, Brad. Sige. Sasama. So, assurance of Christ's presence. Huwag po tayong matatakot. Kahit saan man tayo magpunta. Minsan nakakatakot kapag liblib yung pupuntahan mo, ano? Lalong-lalo na iskinita. Oo, baka ma-hold up, gabi ka nag-share, no? Yan. Minsan na nakakatakot, yung nag-share ka, tas may laseng. Di ba? Ang hirap mag-share pag gano'n. Oh, share ka muna, share. Di ba?
Tatakutin ka ba pag di ka nag-shot, huwag ka lang pupunta rito. Tubig lang. Tubig lang, di ba? Pero pakita natin yung assurance of Christ's presence na kahit saan man tayo magpunta, kahit pumunta man tayo dyan sa loob ng bilibid, huwag tayong matatakot mag-share. Next, advancement of Christ's kingdom. The mission is designed to advance Christ's kingdom by making disciples of all nations. So, naa-advance, ibig sabihin, mas lalo pang lumalago kapag ang mga mananampalataya ay nag-share ng gospel. Yes. Paano magkakaroon na advancement of Christ's kingdom kung ikaw mismo hindi ka nag-share? Tama. Di ba? Ngayon mga kapatid, kahit saan man tayo naroon, kahit di man tayo makasama every Saturday, basta kung saan ka man naroon, dapat nag-share po tayo. Tama. Kasi yun po yung ating trabaho. Assignment natin yan sa Panginoon. Dahil lagi nating tatandaan yung second point ng the Lord of the mission. Ang Lord ng mission. Next. Amen. Last point na, bilis ko, no? Amen. Easy yan. Okay, last point, the lack in the mission. Lack in the mission. Matthew chapter 9 on verse number 37 to 38. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Okay, subpoint po natin dyan, plentiful harvest. Pag sinabi mong plentiful, sobrang dami na kailangang i-harvest. And then, next subpoint, prayers for laborers. Dapat ipag-pray natin, yung mga kapatiran, ipag-pray natin na mas marami pang himukin, mas marami pang mga tao na makatuwang sa gawain. Amen po ba? Amen. So, malaki yung i-harvest mo, kinakailangan ng laborers. And the next, problem of the few. Yun yung problem. Dahil kakaunti lamang ang lumalabas. Maraming ganyan minsan eh. Hindi na lumalabas. Kasi naduduwag, natatakot, at saka minsan walang makain. Di ba? Walang pamasahe. Yan. Kaya nag-street preaching na lang sa bus, Brad, para libre. Okay. So, yun yung problema. Next, passion for the lost. Dapat meron tayong passion. Alam niyo yung ibig sabihin ng passion? Passionista, bro. Pag sinabi mong passion, yung nasa ano mo na siya. Yes. Yeah. O yung parang kagustuhan mo, saka yung desire mo, at the same time, yung nasa iyo na mismo, yung pagkatao mo na. O, halimbawa, kung may passion ka sa pagtuturo, lumalabas talaga yung pagtuturo mo. Kung may passion ka sa mga nawawala, kahit saan ka man nagpunta, abay, share mo ng gospel. Panaalala ko kahapon eh. Bumili lang ako ng isa, nag-share ako. Siniran ko, Christian din pala. Ha? Hindi, Brad, God bless daw. Di ba? So, ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, nandun na yung passion mo. Doon sa kaluluwa. May burden ka na. Na pag ito, bukas mamatay, alam mo, saan pupunta yan? Sa impyerno yan. Hindi yung anak ko. Okay, so, passion mo doon sa mga kaluluwa. Next, prioritizing the mission. Dapat tayo, ang pinaprioritize natin, yung mission. Ipinaprioritize natin yung mga kaluluwa. Amen. Hindi yung kung ano-ano mga bagay yung pinaprioritize natin, di ba? Dapat ang pinaprioritize natin yung mga
kaluluwa. Di ba tayo nahihiya kay Tatay Nori sa kay Tatay Iter? Kay Nanay Salve? Kahit sa gaano man yung edad nila, ay hindi nila iniinda. Di ba? Basta nangangaral sila ng salita ng Diyos, pumupunta kahit saan. Di ba? Gamit ang ibay. Amen. Kaya dapat dagdagan. Helicopter na daw. Helicopter na, Brad. Ano lang yung mga Right, sir. Hulog nila. Huhulog na lang. Di ba? Prioritize po natin yung mission. Alam nyo, hindi dapat yung tayo magsisimba, and pagkatapos magsimba, wala na tayong gagawin. Dapat araw-araw meron po tayong ginagawa. At dapat yung namumutawi sa ating mga bibig ay tungkol sa salita ng Diyos. Alam nyo, ang mahirap, saan nahihirapan ng mga soul winners? Kapag standard yung ginagamit nating method kapag nag-share. Tama? Alam nyo yung natutunan ko pag nag-share? Yung sinasabi ni Pastor na casual talk lang. Huwag mong daanin sa legal terms ng Bible. Dahil pag dinaan mo, biblical, di naman nila alam yun eh. Daanin mo dun sa naiintindihan nila. Dahil kung di nila naiintindihan, no, lang yan, hindi naman nila alam yun eh. Di ba? Sabihin mo sabihin mo yung regeneration sa kanila. Hindi nila maintindihan yun eh. Kayo ba naiintindihan nyo? Hindi. Di ba? Yung sanctification, glorification, justification, naiintindihan nyo ba yun? Di ba? Oh, kung yun ang sasabihin mo sa kanila, di nila maintindihan. Daanin mo dun sa naiintindihan nila. Kaya minsan, pag tayo nag-share, ang unang-una ninyong gagawin, kamustahin sila. Then, based sa story nila, dun nyo sila pasukan. Kasi kapag ang nangyayari, pag tayo mga soul winner, pinasukan mo agad ng, may tuturo ko sa'yo, 4 na C. Condition. Ano ba yung sabi? Condition, consequence, Christ, choice. Yun agad ang pinasok mo, bro. Ano yung condition? Sino si Adam? Di nga nagbabasa ng Bible yun, di ba? Pero kung ang gagawin mo, casual to, kumusta ka, Brad? Anong pangalan? Saan nag-aaral? Ay, nag-aaral po. Hanggang sa makuha mo yung nila, yung loob nila. Di ba? Kaya pa sabi mo, 3 minutes lang ng buhay mo, pero hahaba yun. Oo. Kaya minsan, kapag, yun ang napansin ko, hindi naman sa pinapahina ko yung method. Pero ang napansin ko lang, kapag yun yung ginagawa natin, ang nangyayari, umuoo lang. Tignan ninyo, hindi naman bumabalik. Pag pinuntahan nyo, ayaw na. Pero kung sila maiintindihan mo, katulad ng sinabi ni Tatay Nonoy, hindi niya makalimutan yung isang bata ba yan, tatay, na batang lalaki, na nagsabi sa kanya na mahal ka ng Diyos. Kasi naintindihan niya yung love eh. Pero kung methods ang sasabihin mo, ay hindi nila maintindihan. Kaya nga, kung makikita nila na nakikisimpatya ka doon sa kanilang kalagayan, talagang sasabihin pa nila, punta ka palagi dito. Di ba? Yung mga nanay dyan, imbis na tayo'y magmarites tayo sa Panginoon. Amen? Diba? Alam mo, yan yung mga gift ng mga babae. Madaldal. Amen? Sa'yo, ayaw mag-amen, Brad. Sa'yo mga babae, gamitin natin yung ating kadaldalan para ipangalap ang Panginoon. Amen? Para sabihin na mahal sila ng Diyos. Imarites nyo na. Amen po ba? Dahil na nga napansin ko, pero hindi ko pinapahina yung methods. Pero yun na napansin ko na mas naiintindihan ng mga taong sineshiran mo kung naiintindihan mo rin sila. Kasi minsan gusto nila bida sila eh. Gawin mo silang bida. Di ba? Ay, oo, Brad. Gwapo mo nga ngayon eh. Di ba? Gwapo mo ngayon. Saan ka nagpagupit? Buhay pa ba yung gumupit sa'yo? Diba? Kumusta ka na? Di ba? Anong pangalan mo? Di ba? Ang fresh mo ngayon. Lalo-lalo na yung pag-shesheran mo, yung parang yayamanin. Ang gustong-gusto nila, pinupuli sila. Alam mo, ma'am, gusto din nila, sasabihin sila, ma'am, sir. Yan. Ma'am, ano pong pangalan ninyo?
Sinabi nila yung pangalan. Ang fresh niyo naman bang ngayong hapon na ito. Ang ganda-ganda yung parang kamukha niyo yung artista dun sa napanood ko. Si Pokemon. Di ba? Kapag, kidding aside, kapag pinupuri mo sila, maiintindihan nila yon. Tapos makakapasok ka na sa kanila. Hanggang sa magsabi na rin sila ng problema nila sa'yo. At ipapasok mo ngayon si Christ sa kanila. And then pagkatapos mong ipasok si Christ, ma'am, okay lang po ba magkwentuhan ulit tayo sa mga susunod na araw? Gusto ko pong makita ulit kayo eh. Gusto ko pong makita ng mga tips kung paano kayo gumaganda. Di ba? O, sige, punta ka. O, di siya lang magsasabi, paghahandaan kita, pinagandaan ka pa ba ng pagkain. Di ba? Yan yung mga diskarte. Di ba? So, lahat gagawin natin para ipangaral ang salita ng Diyos. So, conclusion po natin. Bilis ko, no? Pero bago yan, ano yung ating 3 punto? Yun na. Ano yung unang punto? The love for the mission. You love mission? Amen. Pangalawa? The Lord of the mission. Sinong Lord? Si Jesus Christ. Akala ko si Pastor. Ano yung pangatlo? The love in the mission. So, ang conclusion natin, kinakailangan, sabi nga dito, balik tayo sa punto, sa title natin, the mission in motion. So, ibig sabihin, dapat active yung mission. Dapat meron tayong ginagawa para sa mission. At dapat ginagawa natin yung Great Commission. At di lang natatapos sa Losol dapat pati yung dito sa loob, sa church, dapat dinidisciple din natin. At dapat sila ay talagang nag-grow. Amen po ba? So, yun lang po yung preaching natin, the mission in motion. Tayo po yung muot manalangin. Yes, Heavenly Father, oh Lord, thank you, Lord, for this wonderful day. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong salita at naway. Sa pamuhay po namin ito at pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa inyo pong dakilang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alright, thank you. Thank you for that wonderful message. And grabe no, na-remind tayo sa bawat isa na yung Great Commission na ang commanded ng Panginoon upang i-share yung kalagahan ng kaligtasan. And yun, naway alam natin sa bawat isa na hindi bago yung message na to. Lagi natin na naririnig and sa every preacher na tumatayo sa pulpit. But the question is, bakit hanggang ngayon taga-kinig lang tayo? Minsan, nililimitahan natin yung kakayanan ng Panginoon. And sometimes, takot tayo mag-share kasi sa likod ng kahinaan natin. But we need to trust Him para kumilos at makita mo yung pagkilos ng Panginoon. And why tayo ay na-bless and na-remind and na-challenge na i-share yung gospel, the good news na sa ating mga kaibigan o sa mundong ito. And yun, tinatawagin ko po ang ating for our closing prayer, si Brother Nonay po, Tatay Nonay. Tatay Nonay. Babago natin. Kanina lang yun. Siguro naman naiintindihan na natin ang tungkol lang sa ating mga kakapatid bilang mga Baptist. Kailangan natin lagi tayo mag-share ng salita natin. So yun lang po. Tayo po ay pamagit at tayo sa mga ngayon. Ang ng Diyos na makapanayag sa lahat. Dakila ka po, Ama. Dapat ikaw ay laging masunod. Dapat laging alalahanin. Lahat ng iyong mga aral dapat namin nasusundin. Kami po, Lord, ay nagpapasalamat sa araw nito mula kaninang umaga
kung saan ang iyong salita ay lagi tinataas na kasama ko. Maraming salamat po sa mga understanding na inyong pinagkaroon sa baptisa at nawa po itintal niyo po sa aming mga puso upang ito, Ama, at aming magawa sa aming pong Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At dalangin namin magpasanap ng iwalay na patnubayan ng bawat isa na sa amin na pag-uri at patnubayan ng aming bawat isa hanggang sa kanila karating sa aming pong mga tahanan. Salamat po, Ama, sa mga kaganakan na pinagkaloob sa amin at ito po, Ama, ay lagi naming baon. Kung aming sa magdalangin sa inyo, Ama, manawa po ang inyong patnubay ay lagi po sumamin. Salamat po po ang isang magdalangin sa inyo sa pangalan lamang ng buktong anak ng iba kundi ang aming Panginoon Hesus Kristo. Thank you so much po. Grabe ang preaching. Ay, salamat po at kabayan po natin ang bawat isa.